Ang kauna-unahang zoo sa buong Asya, pero sa paglipas ng panahon, tila unti-unting nawawala ang sigla nito. Sapat ba ang binibigay na atensyon ng pamahalaan sa ilang mga public zoo at wildlife center sa bansa? Kasamang ilang tauhan ng Bureau of Animal Industry o BAI, tumula kami patungo Manila Zoo. Personal nilang sisilipin ang kalagayan ni Mali, ang 35 taong gulang na elepante rito na posible raw dumanas ng malalang impeksyon sa paa kung hindi maagapan. Ang kanyang kalagayan ay tumawag sa atensyon hindi lang ng mga animal welfare group, kundi maging ng sikat na singer at lyricist na si Morrissey. Noong Mayo, isang sulat ang ipinadala niya kay Pangulong Noynoy Aquino para hilingin sa palasyo na ilipat si Mali sa isang sanktuaryo kung saan mas maalagaan siyang mabuti. Ito raw ay matapos ipaalam sa kanya ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA Asia ang kalagayan ng elepante. Well, ideally, PETA does not believe in animals being held in captivity. There is no way that zoos can meet the mental and physical needs of animals. That there is no way that human contact can replace the company of elephants when it comes to Mali's situation. Mismong Malacanang ang nagbigay ng direktiba sa Bureau of Animal Industry para magsagawa ng inspeksyon at pag-aralan ang posibleng paglilipat kay Mali sa isang sanktuaryo. So sa assessment po ninyo, kumusta po yung kalagayan po ni Mali? You know, Mali is confined in a limited area. So kumbaga, kung malakihan pa siya. Pero yun na nga, gusto nila i-transfer na lang to a sanctuary where malaki ang space, makaayos ng at makakilos ng to na normal habitat si Mali. Taong 1980 nang i-donate ng Sri Lankan government si Mali dito sa atin sa Pilipinas. At nung panahon yun, nasa 3 taong gulang pa lang siya. Naulila siya sa kanilang lugar matapos na mapatay ng mga hunters o mangangaso yung kanyang mga magulang. Dahil sa alam ng mga ekspertong hindi siya mabubuhay ng mag-isa, nagdesisyon silang dalhin si Mali sa Pilipinas. Mula noon, sa kulungang ito na namuhay si Mali. At naging pangunahing atraksyon sa Manila Zoo. Pero kung gaano siya nakapagpapasaya ng mga bisita, kabaligtaran daw ang dinaranas ni Mali sa kasalukuyan. Labis na kalungkutan daw ang dulot ng masikip na mundong kanyang ginagalawan. Mali is a wild elephant. In the wild, female elephants never leave herds. This means that she has been on her own for 35 years. And in Dr. Richardson's experience, even elephants who used to be kept solitary for over 20 years integrate well into new herds when they are introduced to new herds. Dahil sa pagkabahala sa sitwasyon ni Mali, nung nakarang buwan, ipinadala ng PETA si Dr. Mel Richardson, isang eksperto sa pag-aalaga ng mga hayop na nasa captive wildlife para tingnan ang kalagayan ni Mali. Dr. Richardson stated that Mali's cuticles are overgrown. Why has nothing been done so far to ensure that her feet are better taken care of? There is no preventative foot care at the Manila Zoo. And when Dr. Richardson assessed Mali in the presence of 2 Manila Zoo vets, he was told that they do not have the equipment nor the tools to cut the overgrown cuticles of Mali. Ayon pa sa report ni Dr. Richardson, ang kalagayan ng mga kuko ni Mali dahil na rin sa mahigit 30 taon niyang pamamalagi sa zoo, kung saan nakalapat ang kanyang mga paa sa semento at hindi sa isang natural habitat na malaya siyang makakalakad sa lupa at damuhan. Kapag hindi raw naagapan, maaari itong pamahayan ng bakterya na posibleng magresulta sa impeksyon. Gayunman naninindigan ng mga veterinaryo sa Manila Zoo na hindi sila nagpapabaya kay Mali. Ang sinasabi po nila ngayon may potential, hindi pa infected. Pero ang sinasabi lang po namin, cleanliness po ang sagot po sa infection. So what do? Every day we clean the enclosure. Every day, Mali, pinapaliguan, kasama na po ang paa at saka yung foot pads po niya. Kung
ililipat mo yan, baka lalong magka-problema. Ngayon, ang solusyon siguro, kung sinasabi nila nalulungkot, mas maganda siguro, bigyan pa kami ng elephant. Kasalukuyan under renovation ng ilang struktura rito na karamihan daw ay nakatayo na mula pa noong 1959. Manila Zoo is 75% rehabilitated or reconstructed. We still have 25%. Yun po sana ang hinihingi rin po namin budget para meron pa po kasi kaming mga 1959 structures. Isa lang ang Manila Zoo sa 12 public zoo sa Pilipinas. July 1959 ang buksan ng Manila Zoo bilang kauna-unahang zoo sa buong Asya. Ito rin ang nagsilbing tahanan para sa mahigit 500 mga hayop. Ayon sa Republic Act 8485 o mas kilala bilang Animal Welfare Act of 1998. Sa Section 6, nakasaad na labag sa batas ang pagtorture o pagpapabaya sa anumang hayop. Pero giit ng Philippine Animal Welfare Society o POS, malinaw daw na hindi nasusunod ang batas sa oras na ikulong ang mga hayop sa isang lugar na malayo sa kanilang natural na tahanan. Giit pa ng POS, hindi rin daw sapat ang kapasidad ng pamahalaan para i-monitor ang mga public zoo. Pag nireklamo naman sa DNR or mga officials, bibigyan lang nila ng notice yung zoo to improve the condition. So, minsan lumalakas tuloy ang loob ng mga nagva-violate ng law sa animals dahil alam nila, ang gobyerno mismo, walang paglalagyan. Talagang nakakatanggap ako talaga ng report sa Facebook, sa email, ganyan. So, pinapa-check namin kaagad kung merong improperly kept na mga animals, ganyan. At ginagawa natin ang paraan yun. Kinukosyon natin sila. At kung kailangan, pina-filean ng case ng mga regional office. Pero bukod sa public zoo, ang ilang rescue at wildlife center tila hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Ang Parks and Wildlife sa Quezon City ang pangunahing pinagdadala ng mga hayop na nare-rescue mula sa illegal trade. Nang bisitahin namin ito nung nakarang linggo, kapansin-pansin ang luma at kinakalawang na mga kulungan. Masyado ring maliit ang mga kulungan, kaya hindi maiwasang magsiksikan ang mga hayop na narito. Dahil sa liit ng kulungang ito halimbawa, ni hindi makalipad ng maayos ang mga ibong narito. Ang 2 reticulated python na ito na may sukat na mula 10 hanggang 12 talampakan, magkasama sa isang maliit na kulungan na may 1.5 by 3 feet ang sukat. Kapag may na-seize na illegally traded animals or transport illegally dito sa Pilipinas, pwede yung i-seize ng gobyerno at ilalagay sa PAUB. Ang mga kondisyon ng mga cages doon, maliliit. Pag sinasabi namin, tinatanong namin, ba't ganyan? Kasi kakulangan din sa pondo. Bagay na hindi naman itinanggi ng Protected Areas and Wildlife Bureau o PAUB. Ang kanilang rescue center halimbawa ay may pondong 3.5 milyong piso kada taon. Kulang na kulang daw ang halagang ito para mabigyan ng mas maayos na pasilidad ang mga rescued animals. We need at least 10 to 12 million per year para talaga naming ma-develop ng gusto yung center. Sa ngayon kasi, yung pondo namin, enough lang to maintain the animals, ibigay yung basic needs nila on food, medicine, vitamins, yung sweldo ng mga caretakers, sweldo ng aming vet, no? At saka maintenance na konti ng facility, repair. Sa kabila ng mga rekomendasyon, naniniwala pa rin ang mga animal welfare group na labag sa karapatan ng mga hayop ang paglalagay sa kanila sa mga zoo. Lalo na sa mga elepanteng katulad ni Mali na kailangan ng mailipat sa isang sanktuaryo sa lalong madaling panahon. Nobody wants to see animals in captivity. It's certainly not a happy sight to see an elephant as magnificent and grand and beautiful as Mali to be kept in that enclosure, in that cement enclosure for 35 plus years. Ang totoong rehabilitation, merong release, eventual release. Wala pang nagagawa na successful rehab program yung gobyerno para sa mga animals seized from cruelty or neglect. Habang wala pang konkretong solusyon para rito,
hindi pa rin dapat maisantabi ang tamang pagtrato at pangangalaga sa mga hayop na nasa zoo. Alinsunod na rin sa isinasaad ng batas. Isang pangmatagalan at pambansang programa para sa mga hayop ang dapat na ilatag ng pamahalaan para hindi maisakripisyo ang kanilang karapatan. Ako si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.